World number 1 Magnus Carlsen nakaharap si Hikaru Nakamura sa finals ng winners bracket ng Champions Chess Tour Chess.com Classic Playoffs. Matindi po, 2 games, tabla, yung last 2 games nagkapisakan at yung isa ay katakataka. Pangalan ng halaman yun. Medyo controversial yung huling laban nila. Yan po ang ating babaybaying pag-aralan. Samahan niyo po ako. Unahin natin ang game number 3, white dito si Magnus, black si Nakamura, pero bago po yan, atin munang sagutan ang regular nating sinusubaybayang daily puzzles hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po, black to play. Ang ginawa dito, Rook E1, congratulations mo sa mga nakakita nito. Sacrifice hanggang sa maiwan ang G2 square, matchas. Ayan, congrats. At ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's black to play mga kamatchas. Nasagutan na natin to kanina sa ating live streaming. By the way, maraming salamat po sa mga umattend ng live streaming natin kaninang tanghali. Ngayon po, refresh, ano kaya yung magandang pattern na gagawin dito? At kung gusto nyo pong isolve ng magagalaw nyo ang pyesa, click nyo lang po ang link na nasa description below para pumasok po ang inyong mga kasagutan doon. Ang ginawa ni Magnus, nag D4, D5 si Naka, C4, C5. Mapapatawa ka talaga sa mga depensa ni Naka. Kakaiba. Rare defense. Kung igagalaw ang C-pawn, sa C6 lang po yan. Papasok sa slab defense. Pero itong C5, isang uri po ng opening na rare. Pero Austrian variation kung tawagin. Panggulo ka agad sa sentro. Pero dito, hindi man lang nagulat si Magnus. Kinapture ang D5 at talagang mukhang aware na aware. May pasakali no? Hindi muna binawi ng queen. Bakit? Ano ba mangyayari kung bawiin kagad ng reyna yan? Ito po ang gagawin, knight F3. Yun, ino-normalize lang naman eh. Pag nag-CD4, knight C3, ay, magkakalabas-labasan ng developments. Mangyari, queen ang ginagalaw eh, samantalang 2 developments na ang white. No? Medyo lamang ng developments talaga pagka ganyan. Kaya nag-knight F6 muna si Naka, pero ini-4 pa rin ni Magnus. Mukhang alam din ni Magnus yung linyo. Yan talaga tiro. Kinapture and D takes C5. Queen A5 check. Ayan. Sa linya po, ito talaga ginagawa dyan eh. Pero second line yung Queen A5. Bishop D2, capture, takes, and hindi pa rin kinapture yung C5. Dyan pa rin dumiretso. Kaunting background lang po mga kamatchas. Pag kinapture kasi ang pawn C5, magna knight C3, and then later on mag-rook C1, matetempohan lang din ang queen sa C-file. Tapos very easy naman sa white na ilabas ang mga pyesa at makapag-castling ng tama. Okay? Kaya na-realize si Naka na kinapture na lang niya ang queen, takes, and then nag-G6 para i-develop, para ma-pressure ang B2, pero nag-knight G-F3, bishop G7, kinastlingan na ni Magnus sa queen side para at the same time, depensado na yung pawn sa B2 at yung passive rook sa A1 magamit pa ng aktibo sa bakbakan. At okay lang po yung ganyan na tipong expose ang king. Wala na namang reyna. Delikado lang pong mag-castling sa queen side pag may reyna pa. Castling at nag-bishop C4, bishop G4, okay pin, rook HE1, pressure, attack sa pawn, nag-knight D7. Himbis sa depensahan ni Naka, kumounter na lang po sa pawn C5. At nag-B4, ayaw munang ibigay ni Magnus, binasag ni Naka. Kung ako po ang titingin dito, medyo okay naman yung A5 kasi natural yan na pambasag sa mga ganitong diskarte. Pero binad mo ba ng computer, dapat daw ang tira ay bishop to C3, atakihin ang pawn sa B4. At halimbawa, kung depensahan yan, saka palang babasag ng pawn. Yan ang timpla na gusto ng computer, mga kamatchas. Okay, balik tayo. Pero pagka A5, nag-rook takes E7 naman si Magnus at dito ay nabigyan ng gradong Blanderatius. Ang tira na yan, dalawang question mark. Bakit kaya? Dito po ang gusto ng computer ay ipatira ng C6 para may tempo attack sa knight. Continuation, tingnan lang natin sandali, capture, tapos magda-knight B6 and mag-B5. Ayun, para maiwasan na yung potential na mag-open ang A-file na delikado ang white pagkagano. Nandiyan pa naman ang king. So itong B5 ay magpapatibay sa C6. Yan, no? Lamang ang puti, kitang-kita po.
So balik tayo. Pero ang ginawa ni Magnus, binadali niyang capturein yung pawn sa e7 at nag-a takes b4. Okay? So may pressure sa c5, pressure din sa a pawn, nag-h3 para mapaalis na yung bishop, kinapture. Doon kumapture. Aba, kakaiba ito kasi pag kinapture ito, kakapture lang ng swabe sa c5. Pero okay lang. Healthy naman ang evaluation bar ng puti. Tapos mag-d6 para may pressure doon. Then followed with knight g5, mga ganon. Okay, yan po ang matiwasay at tahimik na linya, no? Pero dito kasi, nagpa-quality down si Magnus. Namartida na naman. Nag-bishop d4. Good move. To attack c5, double attack, knight e4 para dalawa din ang salo ng depensa. At kinapture lang. Okay. D6. Dito po kasi mga kamatsas, pag kinapture ang bishop, tutusukin lang yan ng tore, tagos hanggang sa bishop. Mababawi din. Kaya ang talas din talaga ng kalaban ni Magnus, si Naka, no? Kung meron po akong player na gustong paglabanin sa Rapid, sa Blitz, Nakamura and Magnus Carlsen, alisin niyo po si Magnus Carlsen. Madalas itong si Nakamura ang nakakakuha pagdating sa mga online ha. Matindi. Ito po kasi online, may camera silang nakamonitor. So online to nasa kanilang mga bahay. No? Pero malakasan pa rin. So balik tayo. Pero ginawa ni Magnus nag D6 para mag-take effect ang kanyang bishop with pressure sa F7 at nag B6 dinipensahan na. At the same time po yung pawn, lamang tiyan din yan, niligtas ni Nakamura muna. At nag knight g5, ayun na, pinag-initan na ni Magnus yung pawn f7. Nag king g7, ayan. So hindi na natin masisi si Nakamura na bad move siya dahil talaga namang nakakairita yung f7 na yan. Pero ang correct play pala mga kamatsas, guluhin. b5 pala. Tapos continuation, bishop takes. Tapos kakapturin na, knight takes f7, and rook takes a2. Yan, mapayapa pa ito sa black mga kamatsas. Mapayapa pa. Kitang-kita sa evaluation bar. May pawn mang d6 ang puti, pero meron din namang panggulo si Naka Timplado. Pero balik tayo mga kamatsas. Ang ginawa ni Naka, nag king g7, na f4an muna ni Magnus. Niligtas niya muna yung pawn. Okay, naka-threat kasi. At sa isip niya na yung pawn f7 naman, anytime pwedeng pabagsakin. At nag h6, ayan na. Talagang gusto nang mangyari ni Naka. Ano ba? Double check mo na ako para magkaalaman na. Chinek na nga. King F6. Nabawi na po yung pagka-quality down ni Magnus. Plus 2 bu pa. Strong pass pawn and with strong pressure. Nag-King E2. Ayan na. So ito na po yun. King must be active. Ika nga. Panahon na para gamitin ang hari sa labanan. Endgame na G5. King F3. Capture. Nag-H5. Yun lang. So, yun nga lang ha. Si Magnus ito, king of endgame, sabi nga nila. Dapat timplado rin gagawin mo. Iba si Magnus sa endgame. Dapat po ang tira daw is bishop to G1 at check doon, maaring ganon. At itong bishop G1, nabanggit ko sa live streaming ko kanina, pagkahirap-hirap niyan makita mga kamatsas. Totoo lang. Hindi biro yung bishop G1 na yan. Ang layo ng patamaan Biri mo, ang topic nandyan, biglang lalayo. Parang nonsense, no? Pero yan ang gusto ng computer. Balik tayo sa H5 na ginawa. Nag-G4, sinalubong lang ni Magnus. Capture. King G6. At nag-Bishop B3. Okay, abang-abang lang din. Bishop G1, yun, naihabol ni Naka yung idea na ganun. Okay? Bishop C2 check. Mali. Bakit po? Ang correct play ay King E5. Ayun. Gapang na pala dito. Ang nakikita ko dito mga kamatsas, King C6 ganon, alisan tore, push. Okay. May proseso pero yan ang malakas. Balik tayo sa Bishop C2 check, King F6. Bumalik lang din. Na-realize ni Magnus na, oops, teka muna, didikit ka. Bishop H2 check, King E4, King G5, at nag-King D5. Ayan. Hindi rin po basta-basta makapture dito ni Magnus yung pawn kasi may Bishop takes D6. Wala na. Pag nawala yung pawn sa D6, wala na. Mababawasan na yung komplikasyon. Yan nga matindi dyan Kaya inagapan muna ni Magnus, pinangalagaan niya muna yung pawn sa D6, nag-King takes G4, Rook E7, Rook C8, D7,
check muna, king d4, bishop c7, at kinain muna yon. Ayan. Pero sa computer po, diretso na. Pero nang hinayang pa rin si Magnus, sa isip niya siguro, lamang tiyan din yan. Kainin muna natin. Ayun. Parang malaki ang kumpiyansa niya na ganun pa rin naman mauuwi, mapopromote at mapopromote pa rin naman iyang pawn na yan. Nag-rook c6, para gaganon. Rook f8, ayan na nga. Galing. Rook d6. Ayan, king e4. Dito po, untouchable pa rin ang d7 dahil pag sinubukan at subukan lang, may bishop e6, tusok, double. Kaya dito, iwas muna at nag-bishop a4. Ito ang mabigat makita, mga kamatyas. Ito pwede pang matanaw to eh. Pero ito yung mabigat makita. May bintana palang pang silip para depensahan yung pawn muna. Ang paparating ito, rook c8. Kahusay talaga ng taong ito, ano? Nakita pa niya yung gilid na yon. b5, capture, and rook d2, threat sa pawn, at nag-rook c8 threat muna, iwas, at nag-rook a8, ayon. Kailangan alagaan din yung pawn sa a2, samantalang tumatiming pa na maipromote yan, kasi po, pag nawala ang a2, may panggulong b3, napakalapit na yan. Kaya, na-realize ni Magnus, kailangan niya munang depensahan. At nag-bishop c7, rook a6, bishop d8, atake ulit, iwas, king e5. Ayan. Naramdaman ni Magnus dito na, teka muna, yung bishop at tore, kahit na gumalaw-galaw, walang nangyayari. Kailangan ng tulong ng king. Tinulak niya ang king niya para ganun ang kilos, oh. Tinulak. King e5, may ganun. O, kailangan itulak eh. O, check. King e6. Napintulak O, king g6. At chumek muna, king h7, and ayun na naman tayo. So, parang kulit-kulitan lang, ano, dinipensahan niya ulit. At nag-king g7, sa isip ni Naka, anong ginagawa mo? Ulit-ulit eh. At nag-bishop c4. Ayun, dito maliwanag na. Nakita ko na, nahuli na ni Magnus ang winning position. Okay, para ma-promote niya talaga. Ito pong bishop c4, ipangtatakip sa d file at nang makapush na. At nang bumagsak na ang bishop na yan. Bishop c7, rook c8, ayun. At dito po ay nag-resign si Naka. Grabe yung gapang, ano? Nakita nyo yun? Hindi po madali yung ginawa ni Magnus sa paggapang, grabe hirap pa rin nun. O ngayon, dahil game number 3 ito, naging 2-1 ang score. 0.5 lang, tabla lang ang kailangan ni Magnus sa 4th game. Okay? Si Naka, kailangan manalo. Yan ang kondisyon eh. Pag-aralan natin ang game number 4. Black naman si Magnus dito. Ang ginawa ni Naka, nag-knight f3, knight f6, g3, b6. Ayan. Yan yung mga panglito ni Magnus. Hindi siya mahuli sa opening. Iba-iba eh. Oh. e4. Si Naka po, ito yung formation na tinatawag na King's Indian attack. d6, castling, g6, double fianchetto ang diskarte naman ni Magnus. Nag-knight g5 kagad dito. Ito pong knight g5, medyo weirdo, no? Pero bookline yan at merong pakay. Dito pagka namali-mali ka, napilitang mag-h6 si Naka eh. Dito pag napasarap ka, knight g5, bishop g7. Pagka napasarap ka, ay yari. Tingin ko yari na to. Ayun, no? May yari, may ganon. Yan ang delikading dito, mga kamatyas. May panggulong ganyan. Pag napasarap ka na, akala mo normalize pa, yun o, dire-diretso, ay grabe. Dito kailangan tamang timpla para to maintain equality, maka-equal, kakapturin to. Pag kinapture yun, talbos, kakapturin dito. Oo, dire-diretso. Lalamang ng material ang puti. So ito dapat ang gawin. And then rook e1 check, king f8, knight takes f7, king takes g2, and rook e8. Yan po ang paraan para maka-equalize dito, no? Ang black. Pero parang di ko type kasi yung king tapos barado yung bishop, no? Ayan. Kaya dito ginawa ni Magnus, nag-h6 muna siya para mapaalis yung knight. Atras, yan ang isa pang discarding baon-baon yan. Kumbaga, itatabi muna sa gilid, ang purpose maka f4. Maihatid yung f pawn to f4 at makapag-create ng atake mamaya sa king side. Knight c6. Ayan. Kasi po, pagka magbi-bishop g7, laging may nakaambang e5 eh.
Kaya diskarte muna ni Magnus, nag-knight C6 muna siya para matakpan yung mga ganung-ganung idea. Nag-F4, E6. Ayan ang novelty, bagong luto ni Magnus mga kamatyas. Normally, ang ginagawa dito, Bishop G7 and Queen C7. Ngayon pa lang naganap itong E6. Bakit kaya? Ano kaya plano? Siguro inaabangan dito ni Magnus yung F5. Na kapag gumanyan, kakapturin lang, capture sabay G5, mga ganong diskarte. Okay? Para patayin muna for the meantime ang activity ng knight sa gilid. Yan. Or ito ba, pwede ba to? Takes sabay E5. O parang pwede rin eh. O yan. Yan po yung mga diskarte no, na nasa likod ng ang basa ko no, sa ngayon. Pero iba yung basa ni Magnus definitely kasi mas malawak po nakikita niya. At nag-Queen E2, castling, G4. Tingnan nyo kaganda ng atake, no? B5. Ayan. Kasi ang konsepto po nito, pag King's Indian attack talaga, ang puti umaatake sa king side. Ang black should counterplay sa queen side. Dapat sa queen side babanat. King side versus queen side dyan eh. Okay, pero parang mas mabilis yata yung panggugulo ni Naka. Nag G5 gagad at nag knight H7, umiwas lang. Capture, and the queen G4. Ayun, medyo mabagal pa po. Maporma lang pero nababagalan ng computer dyan. Dapat daw po ay knight D2. Ayun, kumbaga unahin ang development tapos punta dyan sa F3 bago pa umatake ng kung ano pa, no? Tingnan natin yung queen G4 kasi ang tinitignan ko dito, baka gusto ni Naka mag F5. Bumasag, no? Pero nag B4 lang si Magnus. Talagang wini-welcome niya yung F5 ah. Nag Queen G3. Ayan. Teka muna mga kamatyas, no, para klaro sa atin. What if mag F5 nga? Ito po ang gagawin. Bishop takes C1. So, ang sarap sanang idiretso ng capture sa G6 eh, no? Kaso tatakas ang bishop eh. Check eh. Kaya dito, mauubligang intindihin muna ang bishop, no? At, kakapture ng pawn. Capture. Tapos, knight to E5. Threat sa queen. Aatras yan. Okay, at may bishop takes G2, king takes G2, and king H8 at yung tore ilalagay sa G-file. Tama nga naman ang naging decision ni Naka. Kaya pala hindi siya makabasag muna ng F5 at mas binabuti niya munang iilag ang reyna niya sa G3. At kumapture sa C3, capture, yan. Dito kasi kung knight po ang ipangka-capture, maaagaw ni Magnus ang square D4. Ay, naku, daming tatamaan yan. Pag ang knight nasa gitna, sigang-siga yan. Tabi! Maraming hahawiin yan. Tabi! Kaya pawn dapat ang pang-capture para manatiling ang pawn D4, ang square D4 and B4 ay safe sa mga pasok-pasok na po pwedeng gawin ng black. At dito, nag-bishop A6. Ayan, pressure. Knight D2, Queen A5, ayun na nga po, no? Queen side attack pero parang nauna yata si Magnus sa kumpas. No? Nauna siya, oh. Oh, bago pa maka-atake, may mga pangulit eh. Nag-Bishop B2. Ininda ni Naka, mga kamatyas. Ininda yung atake. Pero dito pala, mga kamatyas, ito tamang tira, oh. Bira na kagad, F5 na kagad. Yan na pala kagad. Ito po continuation. Queen takes C3, okay? And magna knight F3, kailangan makita nga lang po ang napakabigat na continuation na yan. Grabe, sabay gaganon lang, oh, tapatan ng bishop to bishop. O basta yung pawn importante nandyan na, may pressure anytime palagi sa G6. Yan, no, nakakatakot, no? So pag kinapture kasi yon, may capture sa bishop. So continuation po, ang lalim. Tinan nyo continuation, no? Knight, oh. May threatening knight E2 check. Tapos kakapturein yan. Tapos, dun pa ka-capture. Tinan yung mga pabitin. Ay, hanip, may mga pabitin. Tapos, knight B3. Threat sa queen. Queen G7. Ayan, at mag-F6. Okay, ka-capturein. Persado. Ka-capture muna dito. Capture. At ka-capture sa F6. Parang napipiyok-piyok pa. O, sabay Queen H8. Oh, ganun pala. Sabay mag-E5. And then Rook AD8. Grabe. Nakakalula. Ang layo na malalim. Mararim. O yan, oh. Grabe yung tira na yun. Pababayaan lang pala yun. O pero,
Hindi kinaya ni Naka eh. Sa mata niya talagang nasasagwaan siya eh. Kaya nag-bishop B2 siya, no? Pang depensa muna. And nag-queen B5 naman si Magnus at nasa isip niya, okay, double attack. Oh, pero error. Dapat daw po is queen to B6 ang diskarte. Bakit? Pagka dinipensa ng tore, oo, may ganong diskarte. Ayan, mas detalyado po ngayon. Kanina sa live, hindi ko napasadahan yung mga ganyan eh. Yan pala oh. Kasi pag kinapture, goodbye! May check ko. Sabay kuha yung queen. Ay, grabe. Chalap-chalap. Ngayon, kung di naman capture ng bishop, nakatusok naman sa tore. Alanganin din yung bishop. Galing. Kaya pala queen B6 ang tempo, no? Pero, sa B5 pumunta si Magnus eh. Knight C4. Naremedyoan ng bishop, naremedyoan din ang pagtatangka na tagpasay ng pawn sa D3. Knight A5 talagang pinuwersa na ni Magnus. Ngayon, problema pa rin yung bishop. May solid capture sa C4. Pinili na lang ni Naka ang tagpasin. Pero yung bishop ang pinili ni Magnus. Nag C4. E5. Ayun. E5. Talagang pinapa F5 niya, ano? Ito yung malalim dito ko bumilib ng talagang matindi, mga kamatyas. Pina F5 talaga, oh. Check. Queen D2. Kala ko check. Tineret muna yon. Tapos, ang plano kasi check. Ayan. Advance ako mag-isip. Pasensya na mga kamatyas ha. Pag queen D2, check agad nasa isip ko. Kaya akala ko check agad. Advance ka mag-isip, coach ha. Ayan. Pero yung queen D2, ayun. Hindi ko napansin kanina sa live streaming ito. Nakatreat pala. Nasa isip ko lang ito. Kanina. Natandaan ko. Tapos, kinapture na ni Naka. Wala na sa isip ni Naka. Sabog-sabog na. Bahala na. Sabog-sabog na talaga labanan. Pero dito mga kamatyas, ito matindi na decision. Ito matindi na ang hirap gawin sa practical nito. Biruin nyo, kakapturein lang yung puno. Magpapakapture talaga ng ganyan. Pero King H8, walang kasunod na atake ang puti. At yung G8 square, ang mabigat pag na-control na yan dyan. Yan ang mabigat dyan. Knight B3, okay, inatake ang Reyna. At nag-Queen E3 check. King H1, Rook G8. Galing naman ang imagination na nakita. Queen H5 at dito mga kamatyas ayan kasi talagang nangangamoy at mukhang attractive sa mata ang boom, sacrifice. Pero tingnan niyo po evaluation bar. Whoop. Ibig sabihin alanganin yung sacrifice ni Magnus, alanganin, hilaw pa, kinapture lang. Dito po kasi ang tamang tira ay mag-rook A F8 lang. Payapa lang pala ang dapat na approach. Hindi pala, paano kung gumanon? Hindi ba maiwanan to? Halimbawa, tingnan natin, pagka gumanito, kakapture lang dito. Pag kumapture dito, saka palang bibira ng rook takes. Yan palang ang tamang pagkakataon. So, may queen F3 na, no? Then rook G8, mga ganon. Okay. Yan, grab, heavy to. Bigat ng level ng laro nila. So, balik tayo mga kamatyas sa ginawang rook takes G2, king takes G2, rook G8 check, king H1, at nag-bishop C8. Ayan, kasi dito yung bishop parang pawn, barado na yan, walang gamit. Principle of first piece ang ginamit ni Magnus. Bishop C8 threatening to capture the knight at nag-rook F3. Good move. Sangga depensa na, may atake pa. Queen E2, threatening matchas. Nag-rook G1, good move. At dito mga kamatyas, tinusok ni Magnus ng boom! Bishop G4, tusok! Baka kumpiyansang-kumpiyansa pa si Magnus sa ginawa niyang yan. Ganda nito. Pero dito po, nag-resign si Nakamuring. Nag-resign si Naka. Ibig sabihin mga kamatyas, grabe ang respeto niya kay Magnus. Piling niya lahat ng mga bitaw ni Magnus talagang kakaibang superb ni-resign ni Naka. Samantalang, winning siya. In just only one move, pwede nang mag-resign ng black. With rook F, G3. Resign. Hindi pala pwedeng capturein ng queen. May matchas. May matchakaw pala doon. Anong gagawin? Baka, nako, ang hirap. Pagka-chumik naman, kakapturein lang yan ng queen. Anong tira? Walang tira. Patay talaga. Halimbawa, knight F6, wala. Kakapturein with check eh. Wala. Resign talaga.
Resignable talaga, grabe. At yung reaction po ni Naka talagang hindi maipinta yung kanyang muka. Siguro nakita niya nung inanalyze niya, nakita niya evaluation bar, bakit ganon? Ba't ako nag-design? And then Magnus ay nasa winners bracket final, panalo siya. Mag-iintay na lang po siya sa mananalo sa losers bracket para kalabanin naman siya as twice to beat sa grand final. Okay, talagang malakas talaga tong si Magnus talaga. Palos! Ang dulas! Mahuhuli na lang. Ang dulas pa talaga, nakakawala. Okay, salamat po. Sana po natuto kayo mga kamatyas. And muli po nag-iimbita ako sa darating na Sunday, yung atin pong live training sessions. Mag-join na po kayo sa membership join button ng YouTube natin. Piliin nyo po yung Kamatyas Super Supporter. Nasa comment section po yung at nasa description yung link para makapag-join na po kayo at sigurado pong matutuwa kayo sa mga trainings na bibitawan natin mga kamatyas na ang gaganda ng opening, middle game ideas, meron pa tayong end games. Maraming salamat po mga kamatyas. Asahan ko po kayo sa Sunday. Kung di kayo maka-attend ng live anytime, naka-record na yon, pwede nyo pong reviewin mga kamatyas. So join na po kayo and masaya po kung paglingkuran kayo sa affordable na registration. 4 sessions or 4 live sessions na po ang inyong makukuha. 2 hours per session, Sunday 10 a.m. to 12. Magkita-kita po tayo mga kamatyas. Maraming salamat po sa inyong lahat.